Good morning mga kapuso ko. Isang mapagpalang umaga po sa ating mga viewers, mga followers dyan. Mga kapuso, ang atin pong pag-uusapan po ngayon mga kapuso ay regarding po sa ating pagmamahal or ang pinakabuod po talaga nito mga kapuso ko ay kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya't mababasa po natin sa John 3:16 na nakasaad po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Mga kapuso, napakagandang talata po yan. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan? Saan po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siyempre, of course, sa langit, no? Ngunit, mga kapuso, ang nangyayari po sa panahon ngayon ay kalamitan sa atin na mga tao na ginawa ng Diyos ay hindi na nagmamahal sa Diyos. Kung sino pa yung nagawa sa atin ay tinalikuran na ng ating mga kababayan or ating mga kapwa-tao ang Diyos. Dahil ang kanila pong gusto ngayon ay kayamanan. Ang kanilang sinasamba po ngayon ay kayamanan. Ngunit mayroon pong talata po na mababasa po natin na nagasabi, huwag po tayong sumamba sa dalawang Diyos, no? Huwag tayong magsamba sa dalawang Diyos dahil kapupuutan mo ang isa at mamahalin mo yung isa. Ang nangyari po mga kapuso ay minahal ng tao ang kayamanan. Dahil kung ang mahalin mo ay ang Diyos, siyempre kapupuutan mo ang kayamanan. Baliktad po ang ginawa po ng tao ngayon. Minahal nila ang kayamanan at kinapupuutan po nila ang Diyos. O, no? Bakit ko nasabi? Dahil kalamitan po sa atin ng mga tao ay wala ng pagmamahal o wala ng pagpapahalaga sa Panginoon. Na siyang nagbigay sa atin ng buhay, tumubos sa ating mga kasalanan noong siya ay nakabayubay sa cross at dumanak ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo, ay tinubos niya tayo ng kanyang sariling dugo ang ating mga kasalanan. Hinugasan ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan ng sarili niyang dugo. Tayo ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan. Pero ang mga tao, mga kapuso, ay wala nang ginawa kundi magpakayaman. At hindi na po lingid sa kaalaman natin mga kapuso ko na mga Pilipino ay katulad ng mga nangyayari ngayon dito sa bansang Pilipinas, na yung mga involved sa mga pagnanakaw, mga bilyon-bilyon na mga pagnanakaw na nangyayari dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po niyan mga kapuso ay minahal na ng tao ang kayamanan at nakalimutan na po nila ang Diyos, no? Kaya dapat tayong mga tao na nakakilala sa Diyos ay hindi po tayo gagawa ng alingas-ngas or mga kaisipan na madali tayong magalit sa ating kapwa. Dapat ay magano na lang yung anong tawag niyan, yung give and take, no? Magbigayan at magmamahalan para po sa ating Panginoon. Pero hindi po 'yun ang nangyayari, dahil ang nangyayari po ay gusto nilang makalamang sa kapwa, no? Gusto lang po nilang makalamang sa kapwa. Tandaan po natin mga kapuso na ang sabi po doon sa isang talata po natin na dapat po tayong
umalis sa kasalanan, no? At aalis po tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng wag po nating sambahin ang dalawang Diyos, no? Yung dahil kapuputan mo yung isa at mamahalin mo yung isa, no? Talagang napaka maliwanag naman po na sinasabi po sa atin ng Panginoon ang mga bagay na tinagubilin niya sa atin mga tao. Ang problema lang ay tayong mga tao ay hindi marunong sumunod sa utos ng ating Panginoon, no? Mga kapuso. Kaya sad to say na marami naman talagang tao ngayon ang hindi na nakakilala sa Diyos. At kung ating babahagihan ng salita ng Diyos, ay uunahin pa nila yung pagkakapirahan, no? Mga kapuso, dahil wala na po silang iniisip kundi magkaroon ng pera. Pera. Kaya nga po yung iba ay lalo na yung mga nasa gobyerno, wala na po silang ginawa kundi kurakot. Yun po ang ginawa nila ngayon. Kaya mga kapuso ko, sana doon sa mga tao na gusto pang mabago ang buhay o gusto pang sumunod sa ating Panginoon, ito po ang panahon na tayo po ay sumunod at sumamba sa ating Panginoong Jesucristo at talikuran po natin ang ating mga kasalanan, at talikuran natin ang ating kasalanan at yakapin natin ang buhay na ibibigay or ibinigay sa atin ng Panginoon na walang halong pag-iimbak ng kayamanan, dahil ang kayamanan dito sa lupa, tandaan natin na yan ay nasisira. Dapat po tayong mag-imbak ng kayamanan sa langit para po pag tayo ay kinuha na ng Panginoon, ang atin pong kaluluwa ay mapunta po sa langit, no? Ang ating kaluluwa ay mapunta sa langit. At mahirap naman po na ang ating kaluluwa ay masusunog doon sa impyerno. Doon din po sa buhay na walang hanggan. Dalawa kasi ang buhay na walang hanggan, Isang buhay na walang hanggan sa langit at isang buhay na walang hanggan sa impyerno. Mamili ka na lang po kung saan mo gusto. Maraming salamat mga kapuso and good morning po. God bless.